Ayun po, ngayon po naman ay diretso na tayo dun sa ating pinabahaan kagabi na pipino. Opo, yan. Sa pipino po. Tapos, dadaanan na rin natin yung iba nating tanim. Aray o, spinach. Yan na po yung mga ready to harvest natin. Hindi po ako nakapag-vlog pa ng harvest, pero may mga na-harvest na po. Yan o. Ito. Ready to harvest na uli. Yung po palang ano natin ay nadagdagan na. Kung mapansin nyo ring spinach, ito na po yung naging ano natin. Nakapanggawa na ulit dito ng bagong balon. Bagong balon. Tapos ari po yan, oh, may mga bagong tanim na. Hindi, natira na lang po itong part na ito. 1, 2, 3. 4. Oh. Bagong bukas na po uli. Yan. Halos maano na po natin, matupad na yung pangarap na mataniman lahat. Opo. Yun pa lang po yung ating pangarap ay yung mataniman yung kabuo. Sa kita wala pa. Oh, lawak pa lang. Ay di yun po naman, yung lumawak ang taniman, malinis, mataniman, isa na pong ano yun sa atin. Kumbaga, yun na yung kita natin, yung napapalawak. Opo. Ang masama, hindi masama. Kung ang kinahinatnan po natin ay yung lumiit na yung taniman, naging masukal pa, yun, ibig sabihin, matik. Hindi nag-i-improve. Oh. Ito po yung ating mga ano dito. Iba pang tanim. Daig na daig sila ng ano eh. Daig na daig ng init. Oh, yung ating pichay na yan. Daig na daig ng init. Ari po naman mustasa. Yun oh. Pupuntahan po natin ang ating pinabahaan. Yeah, mustasa. At saka po, ari na rin yung update sa ating pipino. Pinabahaan po natin. Tapos po, nakapagkabit na tayo ng trellis. Yan no. May net na po, hindi pala halata sa camera. Against the light po ay. Yan, nagapang na yung ibang ano. Ibang pipino. Ayos na po yung patubig. No? Update sa pipino. Hindi pala umabot din yung tubig ay.
tayo po ay nagpabaha. Ay bakit? Para matigas na siguro yung ano, hindi ko na check. Matigas na yung lupa. Maiikalwahan natin ito mamayang gabi ng pabaha po. Hindi kasi dito umabot po. Yan. Tahan natin. Nataga siguro. Ay, Diyos ko po, laki naman pala ng tagas. Tumakas po din ang tubig. Oh. Hindi natin na hindi po gaano kalaki yung naging ano tubig. Ito damuhin na rin to eh. Damuhin na rin. Yan na po ibang pipino. Bilis kumapal ng damo ba? Ito pa po ang lalagyan ng trellising net. Oh. Ay, i-check rin pala natin yung ano. Pichay mustasa. Meron po itong pichay mustasa na nakasiingit. May nagkaigi kaya. Madalang. Butas pa. Ito mustasa oh. Mustasa po. Nasa gilid lang ng ating pipino. Yan, nagsasangan na rin. No? Yan na po ang resulta ng ating pabaha.
May mga pichay, may mga mustasa po yan sa gitna, ano. Yan. Hmm. Ito pa, oh. Naligaw yung isang pipino. Yan na po ang resulta ng ating pabaha. Tayo po naikot sa dulo at gawa po ng naharangan na ng net ito. Oh. Yan. Sa palaran po upo. Kaya po tayo ay iba't ibang crop ang tinanim. Ngayon po hindi man sa pag-ano, kumbaga kamatis. Ang tagal nang hindi siya gumagalaw upo ng presyo. Ay yung pong iba nakikipagsapalaran pa rin, tumatanim. Kumbaga pag tagmura po, yan ay sumasanting ang dami na magtatanim pag kayang magpabuhay. Gawa po ng hinahabol nila yung mga presyo ay lahat po naman yan na magtatanim upo. Walang magtatanim na hindi naghahabol ng presyo upo. Gawa ng ang purpose po talaga no, para mabawi yung mga dati. Kamukha nga po ngayon, kukwento ko yung kamatis, napakatagal nang hindi hindi gumagalaw. Yan kaya po ang ating crop, marami. Talong, pipino, didahon. Parang kamukha po ng sibuyas natin, wala talagang galawan. Ilan yan, mula po December hanggang ngayon. Hindi pa rin po gumagalaw kaya tayo pa-split lang po yung ating sibuyas. Tanim lang ng tanim. Gawa ng December, di January, February, March, April, May, June. 6 months na pong ang sibuyas. Upo. Ay tayo naman, diretso lang ng patanim. Baka yung iba, sumuko na po sa loob ng 6 months. Iba'y sumuko na. Yung iba, bago pa lang uli nangangapital para makapagtanim ng sibuyas. Upo. Yan, ganyan po ang sikulo noon. Tayo dire-diretso lang. Yan, kaya po sabi ko sa inyo, iba't ibang crop natin tinanim. Tapos po mapapabahan ulit natin ito mamayang gabi. Mahina, hindi siya tumudo ang dating. Ayan po, yan ang gandang pagmasdan ng banahaw. Ano po? Sa camera po, kung titingnan natin, para nakadikit lang siya dito, ano po. Pero ito po, ayon sa, sa i-share ko lang po, at gawa na nakapokus tayo sa banahaw. Sa pagkakaalam ko po, na ang tayabas ay siya sa paa ng banahaw, nakadikit, kumbagay siya ay nakatayo sa paa. Pero yung katawan, mismong katawan, yung kinatatayuan po natin dito, siguro po, ito'y banahaw na. Yung mismong pa-slope na niyan, kung i-estimate po ako, mga, siguro hindi po lalayo siya sa 15 to, di parang nakadikit lang po yan, 15 to 20 kilometers, opo. Ang yung level pa nung pa-slope dito. Yan po naman hindi mo mapapansin na nakatingala agad ay. Kung nakatayo tayo sa dagat, parang kita natin nakaganon. Basta yan po, ang banahaw, meron po mga zona po ang tawag, yung hindi na pwedeng
pwedeng puntahan ng ibang tao pero hindi na po pwedeng galawin. Opo. Siguro nga po mga 15 to 20 kilometers mula po dito sa Barangay Upias. Opo, yan. 15 to 20 kilometers pa. Yung estimate na layo nung danger, hindi man danger zona po ang tawag dun eh. Yung hindi na siya pwedeng pagkainginan. 15 to 20 kilometers. Barangay Upias po ang tayo natin ano. Mula bayan ng Tayabas pag diniretso laang. Pero yung ibang lugar po malalayo mga 20 mga 30 kilometers pa, pero yung tayo po natin para nakadikit lang po ay ganun pa po kalayo ang distansya niya at napakalaki ay para mahahawakan lang natin, pero sabihin na natin mga 20 kilometers pa. Yan, sinare ko lang po at araw-araw nandito tayo sa video, nanonood din ako ng ibang video. Gano'n pa kaya kalayo yun at nakaka-curious din yung lugar ba? Oho. Yan, gano'n pa po kalayo ang distansya niya sa atin. Kahit mo kung parang nakapatong lang sa ating kamay. Opo. Kaya salamat po sa inyo pagsama na po. Okay naman po yung patubig. To be continually mamayang gabi. Yan, ingat po ang lahat. Happy na po. Bye.